Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating alkalde ng Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur, patay ng barilin sa harap ng kanyang bahay. Taas pasahe sa bus, hiling ng operator sa LTFRB. 3 centenarians at iba pang senior citizens, pinarangalan sa Malacanang at sa buong bansa. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Bumuuna ng Provincial Special Investigation Task Group ang Lanao del Sur Police Provincial Office para sa malalimang investigasyon sa pamamaslang sa dating alkalde ng Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur na si Abdulaziz Tadua Aloyoda. Ayon sa ulat umaga ng February 26, habang nasa harap ng kanilang bahay sa Barangay Oriental Beta ang biktima, pinagbabaril ito ng mga di patukoy na gunmen na sakay ng pickup truck. Nagawa pang maisugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara ring dead on arrival. Si Aloyodan ang asawa ng kasalukuyang mayor ng Lumbaca, Unayan na si Jamalia Aloyodan. Samantala, kinundina ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. ang pamamaril at sinabing walang puwang ang karahasan sa probinsya, lalo na ngayong papalapit na ang halala. Humihiling ang ilang bus operators ng taas pasahe sa pampublikong bus. Sa naging pagdinig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ipinresenta ng Provincial and City Bus Operators sa Metro Manila ang petisyon para sa dagdag 2 pesos sa pamasahe. Giit nila bagamat bumaba na ang presyo ng langis, tumaas naman ang kanilang operational costs, bunsod ng mas mataas na gasto sa spare parts, wages, toll at terminal fees. Pag-aaralan ng maigi ng LTFRB ang mga rason sa likod ng fare hike petition bago maaprubahan ng eksaktong dagdag pasahe. Plano ng ahensya na makapaglabas ng resolusyon sa parehong petisyon ng bus at jeepney groups sa kalagitnaan ng Abril. 3 centenarians at iba pang senior citizens ang pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nitong Miyerkules, kasabay ng unang pamamahagi ng cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act of 2024 o RA 11982. Sinabi ng Pangulo na isang pribilehiyo na makasama ang centenarians na naging saksi sa kasaysayan ng ating bansa. Sila ay inspirasyon sa ating lahat. Bukod sa 100,000 pesos na cash gift para sa centenarians, nakatanggap din ng 10,000 pesos ang seniors na nasa 80, 85, 90 at 95 years old. Kasabay nito, nagkaroon din ng sabayang distribusyon ng cash gift sa buong bansa na nakinabang ang 1,079 senior citizens. Target ng National Commission of Senior Citizens o NCSC na maipamahagi ito sa 7,759 na benepisyaryo ngayong buwan. Hindi natin pababayaan ang ating nakatatanda, nararapat lamang na sila'y mabuhay ng may dignidad at ginhawa, dagdag ni Pangulong Marcos. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere. I commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Morning, students! Brother! Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.